Nagnanakaw daw ng pera sa kaban ng bayan si BBM. Yun daw yung pinapamigay niyang 10K sa mga magsasaka. Ang bobo. Ang bobo-bobo. Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yun? Hindi ba pwedeng naka-budget? May nakita kasi ako kanina, sinend sa akin eh. Ang sabi ba naman, itong Duterte Bulagers, yung 10K daw ay galing sa nakaw. Yung 10K, yung perang pinapamigay daw sa mga magsasaka, ay galing sa nakaw. Ano kayo ng tipaklo? Ano kayo? Hindi mo pwedeng na-budget na yan sa Department of Agriculture? Uting utak naman yan. Na-budget na yan, mga kotsero. Oo, na-budget na yan. Pupuntahan natin. Kasi hindi kasi sila makapaniwala. Hindi sila makapaniwala, mga kotsero. Kasi PBBM ay nagbigay ng 29 million pesos sa Davao del Sur at Davao Occidental. Wala pa yung Tagum, ha? Wala pa yung Davao del Norte dyan. PCO naman. Ba't magkaiba kayo ng balita? Dito, 30 million sa buong Davao region. Ito yung problema ko palagi kay PCO eh. Kapag nagfe-flex ako palagi, either may mali silang numero o kulang-kulang na naman impormasyon nila. Dito, June 6, tama naman. Marcos distributes aid to Davao farmers fishers hit by El Nino. Ang total ay 30 million pesos. 30 million sa buong Davao region. PCO, please get your act together. Si PBBM, nabigay ng 30 million pesos sa Davao region. So, ibig sabihin, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao del Sur. Sabi niya, wala nang mas bibigat pa sa pakiramdam na masaksihan na unti-unting namamatay ang mga pananim o ang mga palaisdaan dahil sa matinding tag-araw. Kaya po, hindi po namin kayo pababayaan. Yan ang sinabi ni PBBM sa Tagum. In the same program, the President handed over 10 million aid each to Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Oriental pala, di pala Occidental. Sorry. Oriental pala. Pasensya na. Tagti 10 million. Kaya pala 30 million. Ba't si PCO 29 million lang? Nakakulangan ka 1 million? Pinagdamot nyo pa yung 1 million? Lagya kayo, PCO. Ayoko na sa inyo! Sabi, this is on top of farm machineries and equipment provided by the government agencies to selected farmers associations in the region. Oh, yun. As usual, tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwedeng kayong magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan sa baba, ayan Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So yun nga, panoorin natin to, yung balita naman. Meron po tayo mga na-develop na bagong teknik ng pagsaka. Isa doon ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang naging resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Aabot na sa 175,063 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino phenomenon batay sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 163,709 na ektarya na rin ng pananim ang napinsala ng tagtuyot. Sa muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa El Nino Hit Area sa Mindanao Region, tiniyak niya na dadalhin sa mga magsasaka ang mga teknolohiya na makatutulong sa kanilang kabuhayan.
Kabilang na dito ang irrigation system at teknolohiya sa pagpapatuyo ng palay. Sa Digos Yun, City oh. sa Davao del Sur, namahagi ng makinarya ang Pangulo Yun, oh. bukod sa financial aid sa mga magsasaka at Ayun, oh. mangingisda. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito upang lumaki ang kita ng mga magsasaka. Lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula sa inyo ay hindi na dadaan kung Sa saan middleman. processing. Correct. Ito'y diretso na sa merkado. Kaya't wala nang middleman. Kaya't lahat ng kita doon sa produktong yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produktong yun. Ganun talaga kasi dapat. Aabot sa 60 million Tama yun, mga kotsero. Dapat turuan maging negosyante yung mga magsasaka. So, yun doon sa mga ipinamigay na makinarya, etc., lahat ng yun. Pupunta yung pupunta siya doon sa proseso yung proseso ba ng bigas para maging siya, market ready. So, tama yun. Mas maganda yung ganun, mga kotsero. Kasi para maiwasan mo rin yung middleman. Ang problema kasi isa ding problema sa farming sa Pilipinas, mga kotsero. Masyadong compartmentalize. Oo, ibig sabihin, mga kotsero, kapag magsasaka ka lang ginagawa mo. Tapos, yung sinaka mo, dadalhin mo sa processing. Tapos, ibang grupo pa yon nagpo-process. Tapos, iba pa yung nagta-transport, iba pa yung logistics. So, doon pa lang sa proseso na yon, may 3 stages ka na, doon pa lang eh. Bago pa makarating sa consumer. Sabihin natin 3 o 4 na middleman yun. So, ibig sabihin, mga kotsero, bago pa umabot sa atin yung bigas na proseso na maayos na, pwede nang iluto, dumaan yun sa 4 na middleman. So, lugi ngayon si magsasaka. Bakit? Siya yung dulo eh. Alam niyo, mga kotsero, sa proseso po ng negosyo, kung sino yung dulo, siya yung lugi. Bakit? Kasi yung stage 1, yung unang dulo, kailangan niyang ibenta ng mas mababa. Ayan, di ba? Kasi kailangan sumabay siya doon sa merkado kasi papatungan pa yun nasa gitna. Yung consumer nasa dulo, wala siyang choice kundi bilhin yung presyo doon sa retailer. So lahat ng dulo, pag nasa dulo ka, ikaw lugi. Kaya kung negosyante ka, huwag ka sa dulo. Kung dudulo ka, mga kotsero, kailangan diretso. So from farmer to the consumer, rekta. Yun, may kita ka doon. Dito sa strategy ni PBBM, tinuturuan niya yung mga magsasaka na maging na kayo na yung rumekta sa merkado. Huwag na kayong dumaan sa mga middlemen. Kasi yung mga middlemen, mga kotsero, ito yung wisdom ng middlemen. Si middleman, mataas siyang magpresyo pero maliit ang cost. Maliit lang ang cost niya. Halimbawa, ang investment lang niya dyan, yung makinarya. One time lang yun. Kung marami siyang pera, marami siyang disposable income, kaya niyang bumili ng makinarya, one time expense lang yun. One time gastos lang yun. Tapos, yung mga na-invest na niya, naka-invest na siya ng warehouse, naka-invest na siya ng mga makinarya, etc. Yun, doon na papasok. Wala na siya ibang isipin kundi kita, tsaka yung daily operational cost niya. Wala siya ibang isipin. Tapos, magma-markup siya ng 30%. Yun ang Kaya wag kang, kung gusto yung mag-start ng negosyo, tip number 1, wag kayong sa dulo. Wag kayo sa dulo. Wag ikaw yung una, wag ikaw yung huli. Kailangan ikaw yung gitna. sa ngayon sa Pilipinas. Or, gumawa ka ng paraan para maputol mo yung gitna. Matanggal mo yung gitna. Which is yung ginagawa ngayon ni PBBM. Tinuturuan niya yung mga magsasaka na rumekta na doon sa mga consumer. Kasi kailangan talaga nila matutunan yan. Kailangan mag-level up ang ating mga magsasaka. Matuto sila na tignan yung kanilang pagsasaka as a business. At tuloy natin yung video. Milyon pesos ang ipinamahaging financial aid ni Pangulong Marcos sa mga provincial government ng Davao Region. Kabilang sa nabigyan ng government aid ang Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental.
Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department Ito of yung Public kahapon, Works yung and Highways DPWH. o DPWH na tapusin na ang mga flood control projects sa Uy! Davao Region. Layo nitong matugunan ng mga matinding pagbaha sa rehiyon, Grabe yung baha, lalo no? na ngayong tag-ulan. Nagbigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project dito. Nitong Pebrero, 14 ang nasawi at nasa 15,000 pamilya naman ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, tiniyak ng Pangulo na walang Pilipino na mahihirapan dahil sa epekto ng mga pagbaha. Pagsusubikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang Bagong Pilipinas. Maliban sa baha, magagamit rin aniya ang Grabe yung mga baha, itatayong flood control projects sa pag-iimbak ng tubig para naman sa panahon ng tagtuyot. Ang flood control project ngayon po ay hindi lamang para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig. Smart. Para sa irigasyon, para sa freshwater supply. Smart. That's ng very ating smart. mga iba't ibang household. At lalagyan po natin, kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin yan ng solar. Naglalapit at sila yung nakalutang na solar para floating meron solar. din tayo makukuha kuryente na libre galing sa araw. Pinamamadali Noise! ni PBBM Noise! Alam nyo mga Kojero, kasi dapat ganyan mag-isip ang presidente, no? Oo, ganyan dapat mag-isip ang presidente. Hindi yung kung ano lang yung problema, tatapalan niya ng solusyon. No. Kasi, you have to make the most out of the budget given to you. Actually, hindi nga lang solar eh. Kung dike style siya, yung ganun-ganun. At parang rice terraces, yung ganun-ganun. Pero pang baha. Pwede mo pang lagyan niya ng hydroelectric. Kaso nga lang baka hindi kayanin baka masyadong maliit lang na kuryente di mapoproduce. Pero mas maganda nga siguro yung solar. Mas maganda nga siguro yung solar, guys. Kasi kung hydroelectric yun, masyadong maliit yung tama. Mas maganda yung solar. Kasi hindi naman siya kalakihan. Tama, solar na lang. Anyway, ayun nga. Dapat ganun kasi. Hindi ka lang mag-iisip ng pantapal solusyon. Dapat kung magpopondo ka ng 51 billion, kung may pondo kang 51 billion, unang-una, gagastusin mo yan doon sa proyekto kung saan siya nakalista sa General Appropriations Act, number 1. Number 2, i-multi-purpose mo na. Gumastos ka na rin lang, edi make it more functional than it is. Kung gano'n, buti sana. Sana matuloy, no? Sana matuloy. na matapos ang Mawab Maragusan Caraga Road, Carmen Tagum City Coastal Road at ang Mindanao Railway Project. Magtatayo rin ng 7-story Davao Regional Medical Center sa Apocon, Tagum City na inaasahang magbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Yun. Kung magpoproyekto ka, gagastosan mo na rin lang, edi make it worth your while. Gawin mo ng sagarin mo na. Wag mo nang gagawa ka hindi mo pa nga alam kung nagamit yung 51 billion eh. Mukhang hindi, kasi bumaha sa Davao City. Nagamit ba ang 51 billion sa projects? Mukhang hindi. Alam niyo na-abuisit doon sa 51 billion na yan? Nangyari yan 2020, 2021, 2022. Kasagsagan ng pandemic talaga. Kasagsagan ng pandemic yun eh. Ang tigas-tigas ng Fezlax eh. Ha? Kagigil kayo eh. Kagigil. Sarap nyong kurutin. Sarap nyong tirisin. Nakakagigil. Di ba? Pandemic yun, guys. Yun, nakakabuisit dun eh. Kapal ng mukha ang wala. Tigas ng Fez. So yun yung sa Davao. Ito naman kanina, sa Bicol region naman,
Lenny, baka naman may masabi kang maganda. Baka naman may masabi kang maganda kay PBBM. Bicol region to. Government earmarks 100 million pesos to aid to battle effects of El Nino in Bicol. 100 million, no? Baka naman. Len. Baka naman pwedeng pakonting naman dyan, pakonting puri naman kay BBM. Tapos mong sira-siraan nung eleksyon, tatahimik ka lang ngayon. Pero alam niyo, chismis si Lenny mo hindi na siya magna-national. Ang chismis what do you call this? Either mayor or mayor yata siya. Magme-mayor yata ng lugar nila sa Naanga. I don't know. Hindi ko sure kung ganun talaga. So, but anyway. So yun, naka-earmark na 100 million pesos, guys. So, ang balita ko, namigay pa nga yan kanina. The amount is allotted for 10,000 pesos cash aid for families severely affected by the weather phenomenon in Albay, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. Ayan, no? Galing yan kanina sa Bicol. Pakinggan natin tong balita ni PTB. Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo sa halos 2,000... Uy! Hindi lang pala yun, no? Hindi lang pala nagtabi ng 100 million. Namigay pa ng CLOA. Mga kotsero, Certificate of Land Ownership. Alam nyo, nakakatawa talaga. Nabasa, sino pa nag-send sa akin nun? Questionable daw yung perang pinamigay kasi pilferage daw yung pamumudmud ng cash. Pilferage? Pilferage? Anong pilferage? Anong pilferage? Ang liit namang krimen nun. Pilferage. Small crime lang yun eh. Pilferage. Kupit. Pilferage. Kupit. Pilferage. Kupit. Para ka lang kumukuha ng 20 pesos sa tindahan nyo, ganun. Pilferage. Ay, nako, bonaks. So maliban sa magbibigay ng 10,000 pesos, namigay pa sila ng CLOA. Alam nyo, ang ko dito, medyo na-touch ako dun sa kwento ng isang magsasaka dito eh. Panoorin niya. Kung magsasakang benepisyaryo sa Bicol Region. Sa kabuuan, nasa 30,000 land titles na ang naipamigay ng administrasyon at siniguro ng sa 30,000 land titles na. Walang 30,000 land titles na yung napamimigay, guys. 30,000 land titles. Hindi nyo ba naiintindihan yung ibig sabihin nun? Sa mga, kung meron man Duterte Balahura supporter na makakapanood na ito, intindihin nyo yung ibig sabihin ng 30,000 land titles. Anong equivalent niyan? It is equivalent to 30,000 farmers. 30,000 families. Imagine yung 10K. Sige, 10K okay yan, maganda yan, binigay mo sa magsasaka, but that is just one time, big time. Yung lupa. 30,000 land titles to 30,000 farmers. Sabihin na natin na doon sa plot ng lupa na yun, kumikita sila ng 50,000 or 100,000 kada ani. Baka maliit pa yun eh. Sabihin natin 300K para buhay ka ng every 6 months. Minimum. Baka mali pa nga ako dun eh. Sabihin natin 300K every 6 months. Imagine, buhay yung pamilya. At ang maganda dito mga kotsero, hindi nila pwedeng ibenta. Hindi nila pwedeng ibenta yan. For, if I'm not mistaken, 15 or 25 years. Hindi nila pwedeng ibenta yan. 10 years? Ayun. O sabihin natin 10 years. Hindi nila pwedeng ibenta yan.
Ang pwede lang makinabang dyan, mga anak nila. Oo, pag namatay sila, anak nila. So, yun. 30,000 land titles. 30,000 land titles. Alam niyo mga kotsero, isipin niyo lang yun eh. 30,000 mga magsasaka na yun natulungan ni PBBM. Sa 2 taon. Actually, isa't kalahati pa nga lang eh. Eh si Digong, 30,000 ang patay. 30,000 ang pinatay niya. Actually, 20,000. Si Digong, 20,000 ang pinatay. According sa Supreme Court. Ano si kay BBM? Nagbigay buhay ka pa sa pamilya na magsasaka. Kay Digong, pumatay ka na, ayaw mo pang umami. Nyet. Tuloy natin. Ang naipamigay ng administrasyon at Grabe, siniguro 30,000, ng Pangulo na magtutuloy-tuloy pa ito. Namigay din ng ayuda si President Marcos Jr. sa mga matinding naapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 15 taon nang sinasaka ni Edgar ang lupang hindi naman niya pagmamayari. Kung minsan, lugi siya sa kita. Mahirap magsaka ng hindi sariling lupa. No, kasi binabayaran niyo pa yun. Kung hindi mo alam kung hanggang kailan ka sasaka, kung kailan ka kikita ng medyo panatag ang kalooban na may permanenteng mapagsasakahan. Pero ang hinaing na yan ni Edgar, natuldukan na ngayong araw. Matapos kasi ang mahigit 2 taong paghihintay. Ayun oh, original yata to. Sana mukhang hindi photocopy to. Mukhang hindi certified true copy, mukhang original to guys. Tuloy natin yan. Sa kanya na ang lupang sinasaka. Napakasaya at sa tagal ng panahon kahintay, natupad na rin yung pangarap na magkaroon ng sariling titulo ng lupa na pagsasakahan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-abot ng titulo kay Edgar at iba pang agrarian reform beneficiaries na mahabang panahong sinasaka ang lupang hindi nila pagmamayari. Nasa 1,965 ARBs ang nakatanggap ng titulo na may kabuang 3,328 na ektarya ng lupa. Ayon sa Pangulo, bahagi lamang ito ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti pa ang pamumuhay ng mga magsasaka. Nais ko ring iparamdam ang aking buong pusong pagkikilala sa inyo na kumakayod araw-araw. Ngunit kinakapos pa rin upang matustusan ang inyong pangangailangan. Kaya asahan ninyo, lagi kaming may baong magandang balita at pasalubong mula sa pagtatapos ng infrastruktura na aming ipinatayo hanggang sa mga programang aming pasisinayaan upang maging mas masagana ang pamumuhay dito sa Region 5. Nasa 30,000 land titles na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga ARB. At iniyak ng Pangulo na madaragdagan pa ito bago matapos ang taon. Meron pa pong 36,000 CLOA at e-title na ipapamigay natin sa lagpas na 30,000 agrarian reform beneficiary bago matapos ang taon na ito. Magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay ang mga na kinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo at pamahalaang panlalawigan sa tulong ng pamahalaan. Maraming salamat. At least nakuha kami na pinapangarap na matagal na panahon. We are deeply grateful for the support of our beloved President, Bongbong Marcos Jr., whose efforts have paved way for this momentous occasion that will undoubtedly empower our farmers, elevate the agricultural sector, as well as drive economic growth and prosperity. Bukod sa pamamahagi ng titulo ng lupa, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng presidential assistance para sa mga mangingisda, magsasaka at kanilang pamilya na apektado ng El Nino phenomenon at distribusyon ng farm machinery and equipment sa mga organisasyon na aabot sa milyong-milyong pisong halaga. Ang kasama po sa batas ng agrarian reform ay meron ding suporta
lahat sa pamamagitan ng mga makinarya, sa pamamagitan ng mga ayuda, sa pamamagitan ng technical support na dadalhin ng agrarian reform para talagang mas maganda ang ani na makikita ng ating mga magsasaka at mas maganda ang huli ng ating mga ngisda. Magkakaloob din kami na mahigit 600 farm machinery at equipment na nakakahalagang 20 milyong piso upang tuluyang umusbong ang inyong mga sakahan. Hinimok naman ng Pangulo ang mga benepisyaryo na ingatan at payabungin ang lupang kanilang natanggap at tiniyak na patuloy na aagapay ang pamahalaan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV. Sabi no, 30,000 na, mahigit. Tapos by the end of the year, ang target nila, another 36,000. Tama ba? Another 36,000. Ano yung sinabi? Ito, may nag-comment. Wala bang Aimee Epal? Ayun na nga. Di ba sabi ni Senator Aimee? Oh. Ano sinabi ni Senator Aimee? Gigipitin na naman natin ang mga magsasaka. Gigipitin na naman. Yung taripak na yan. Gigipitin na naman ang mga magsasaka. Etc. etc. Yan, Aimee, baka naman gusto maibalita dito. Baka gusto maibalita sa kapatid mo. Para alam mo yun ang mga ganap sa agriculture. Ay, kaloka. Nakakaloka ka, Sen Aimee. By the way, in-unfriend na pala ako ng mga tao ni Sen Aimee. Okay lang. Hindi kayo kawalan. Anyway. Ayun. Sen Aimee. Baka naman, baka pwede naman, konting puri naman dyan. Diba? Wala bang ano dyan? Maraming salamat at naibigay niya ng aking ading. Ng aking ading, na ipagpapatuloy ng aking ading ang pangarap ng aming ama. Oo, walang ganon. Walang ganon, day. So, good job, Mr. President. Oo. Maraming salamat. Alam niyo mga kochero, ito dapat yung ginawa nung previous admin. And actually, even if it is not the Marcos administration, dapat talaga may tutok, may special na tutok ang Pangulo sa agriculture. Oo, wag na formally. Oo, wag na natin kasi masyadong nakatutok sa DPWH tsaka sa DepEd, sa DOH. Oo, kasi doon kasi malaki ang kubrahan eh. Diba? Laki kasi ng kubrahan doon eh. Okay, imagine, simpleng face mask lang, kumita ka ng billion. Grabe, face mask lang yun, guys. Sa simpleng face shield, kumita ng billion. Diba? Sa construction ng flood prevention na hindi naman umubra. May 51 billion. Sa overpriced cameras, overpriced laptops, ay grabe siya. Diba? Billion agad yun. Tutok tayo sa public service. Sana lang, 'di ba? Maramdaman nyo ng mga lalo na yung mga Duterte Balahura supporters. Hindi naman namin sinasabi na maniwala kayo kay PBBM. Na sumuporta din kayo kay PBBM. No. Hindi namin hinihingi yan. Kasi malaki na ang support base ni Presidente. So hindi kayo kawalan. Pero at the very least, magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Yun na lang. Magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Tingnan nyo rin na mas maraming nagawa si PBBM sa kanyang 2 taon kaysa sa 6 na taon ni Digonggong. So yan mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see you in the next Coach Jared Learn. God bless you. Next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?